So before we start, I just want to share this verse. Sabi po dito po sa 1 Samuel chapter 17 verse 45 to 47. Makinig po tayong lahat. Sabi dito, sumagot si David, ang dala mo'y tabak at sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. And David continued, sabi niya, ngayong araw na ito ay ibibigay na ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa ibon at sa mga mababangis na hayop ang bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Sa ngayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Wayrak. Amen? And David continued. Nagpatuloy po si David, sabi niya, at makikita ng lahat ang narito ang makapagliligtas si Yahweh kahit na walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming kamay. Sino po dito ang pumunta dito ng excited? Yes. And may mga times na pumupunta tayo sa Sunday worship celebration ng durog yung puso, ng malungkot at maraming problema. But this day, sabi doon, pupugutin natin yung ulo ng mga problema na yan. This day, pupugutin natin yung ulo ng mga alalahanin natin sa buhay. And this day, tatapakan po natin sila underneath our feet. Amen? Amen. So this time, lahat po tayo tatayo at pipikit ang ating mga mata and we will pray. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, you deserve all our praises. Lord, ano man yung status ng puso namin, you deserve to be praised. Lord, ano mang status ng isip namin, you deserve to be praised. Ano mang yung problema na kinakaharap namin, malungkot man kami, may pinagdadaanan man kami, but Lord, you are worthy of our praises, Jesus. Lord, may mga times na ayaw na namin magsimba, but God, dinala mo po kami dito, and underneath our feet, tatapakan namin lahat ng problema, and underneath our feet, tatapakan namin lahat ng balakid sa relationship namin with you, Jesus. We will praise you, we will love you, we will enjoy this moment with you, and we will cling more onto you, Jesus. For you alone lang. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, sino po dito nananapig sa presensya ng Panginoon? Amen? Naman pwede bang sabihin mo sa katabi mo, excited ako, nananapig ako, maranasan ang presensya ng Panginoon kasama ka. Hallelujah! Amen! Let's worship the Lord! Kami po ay narito, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. And we welcome you in this place. Come on, church. Let's worship. Ating awitin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ako ay narito ngayon,
Ako ay narito ngayon. Nananabik. Come on, ipakita mo kung nananabik ka talaga. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoon Jesus, malaya ka o Diyos. Malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ako'y iyong-iyo. Sumasayaw na nga. Sumasayaw na nga. Sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong-iyo. Listen ba, just voices. Sumasayaw na nga. Sa galak tumatawa. Church, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong-iyo. 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 Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy mong baguhin ang aming buhay, Panginoon. Lord, malayang malaya ka. Baguhin ang aming buhay, Lord. Come on, mga kapatid. Patuloy po nating papurihan ang aming Diyos. And just give our praises, our thanks to God, Lord, that whatever season sa buhay natin, malungkot, masaya, the Lord is continuously changing our lives day by day. His mercy is new every day. Yes, His love is new every day. Come on, mga kapatid. Patuloy natin asamin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Yes, Lord. Come on, can you continue to pray? Yes, yes. Desire for the presence of God, mga kapatid. Yes, Lord God. We want you, God. We want to know you more, Lord. Change us, God. Change us, Lord. Yes, yes, God, Lord. I pray, Panginoon, malungkot man o masaya ang bawat sa amin, Panginoon. Patuloy kang aasamin, Panginoon. Patuloy kang hahanapin, Panginoon. Lord, naiintindihan man namin o hindi ang nangyayari sa amin, Lord. We will always trust you, God. We will always put our faith in you, Panginoon. And Lord, I pray, in every situation that we are in, we will continue to praise you. We will continue to give our thanks to you, Lord. Kasi ikaw po ang may hawak ng future namin, God. Ikaw po ang nakakaalam, Lord, ng future ng bawat isa sa amin. Come on, can you just continue to pray to God? Let us continue to worship God and search Him and cast all our fears to Him. Come on, yes, continue to worship God. Come on, huli pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoon, napakabuti mo po. Ikaw po ay tapat, hindi lang sa magaganda at magandang sitwasyon o panahon. Pero Lord, din po, salamat kahit pa hindi magandang panahon, sa mga pagsubok, sa paghihirap, ikaw po ay aming Diyos. Kaya as we sing the song, habang naawit po natin ang kantang ito,
hayaan mo magkaroon ka ng puso. Nagpapasalamat sa Panginoon sa kabila ng lahat. Sa pighati, sa kalungkutan, o kahit sa kasiyahan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti. Come on, church. Sing the song. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o makukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugungan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Minsan pa, ikaw ay mabuti, Lord. Come on, church. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi, hindi mapapawi o magkukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay, sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha
Kasi siya ay tunay na tapat. Siya ay tunay na tapat sa ating buhay. At hayaan niyo pong basahin ko ang awit 51:15-17. Panginoon, buksan niyo po ang aking labi, nang ang mga ito'y magpuri sa inyo. Hindi naman mga handog ang nais niyo. Mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod. Ang handog na nakakalugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi niyo tatanggihan. Ang nais po ng Diyos sa atin ay pusong mapagkumbaba. Lord, aminin po natin ng mga kapatid na, Lord, di ko po kaya. Lord, ang hirap-hirap. Lord, patawarin mo ko kasi masyado ko na palang inaako ang lahat. The Lord wants us to have a contrite and repentant heart. The Lord is waiting for you to be honest with Him. Kamusta ka nga ba? Kamusta nga ba ang iyong puso? Come on, can you just raise our hands? Speak to God. Be honest to God. Lord, patawarin mo po ako. Lord, ang lungkot-lungkot ko po. Lord, hindi ko na po kaya. Lord, hindi ko na naiintindihan ang nangyayari sa akin. Lord, ang dami-dami ko pong problema. Lord, ang saya-saya ko. Lord, masaya ako. Salamat. Lord, come on, can you just continue to pray to God? Be as honest as you can to God. The Lord is just waiting for you. Alam ng Lord ang katayuan mo. Gusto niyang marinig sa'yo. Gusto niyang marinig sa'yo ang mga panalangin mo. Gusto niyang marinig kung ano ang laman ng puso mo ngayon. Come on, can you just continue to pray to God? Yes, yes, the Lord wants you to have a humble heart. A humble heart that's willing to acknowledge na hindi mo kaya nang wala ang Diyos. Yes, yes, continue to pray to God. Yes, yes, hallelujah, Jesus, Lord. Lord, ang dami po namin hindi naiintindihan, Panginoon. May mga problema kami ngayon, Lord. May mga bagay kaming pinagdadaanan ngayon, Lord. Pero Lord, Ikaw ay tunay na tapat, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay tunay na Diyos. Lord, I pray whatever situation we are in, God, we will praise you, Lord. We will give honor to you, God. Still, Lord, Ikaw po ang maitaas sa buhay ng bawat isa, Lord. And we will continue to seek you, God. We will continue to have a humble heart, Lord, that acknowledges na hindi namin kaya nang wala ka sa buhay namin, Panginoon. Come on, right now, we will just continue to worship God. Worship God. That's sabi that, Lord, kailangan ka namin sa buhay namin. Yes, let's continue to worship God. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Minsan pa sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus,
tanong ng buhay. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Yes, Lord, salita mo. Salita mo'y panghahawakan. Di mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong pasag na
sa lugar na ito. Panginoon, ito po ang aming alay sa inyo, ang aming puso na basag. Lord, hayaan mo na mas maging sensitive pa kami sa iyong salita. Hayaan mo na mas mamuhay pa kami ng naayon sa iyong plano, Panginoon ko. Nagpapasalamat po kami dahil patuloy niyo po kami minamahal sa kabila ng lahat. We praise your name, God. You deserve all the praises and worship. Come on, pwede bang pasalamatan ng muli ang Panginoon? Salamat, Lord. Dinadakila ka po namin at patuloy ka po namin pinupurihan. Mahal na mahal ka po namin. Lahat ay magsasabi ng in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Once again, can we give God the best clap? Huwag tayong aantukin. Huwag nating imimiss yung linggong to. Tama? Yes. So if ready na po tayong lahat, of course, hindi na tayo magpapaligay-ligay pa. Let us all welcome our speaker for today. Let's welcome Pastor Nino Toledo. Alright. So magandang hapon po ulit at welcome po sa ating Sunday worship celebration. Kayo po ba excited mag-aral ng salita ng Panginoon? Ngayong hapon, sino po dito ang ready na? Yan, okay. So, ini-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay mag-notes. Patayin po ang ating mga data, ng ating mga cellphone. Mamaya na po tayo mag-chat, mag-aral po muna tayo ng salita ng Panginoon. Okay lang po ba yon? Yan. Mag-take notes po tayo kasi mataas po ang nare-retain na information sa atin kapag tayo po ay nagte-take notes. Okay, mag-focus po tayo. Okay? Actually, pwede rin picturean, yan, para next year may mabalikan. Tama ba? Nababalikan nyo ba yung mga pinipicturean nyo sa screen? Yes, yan. Praise God. Okay? So, tuloy po natin yan. Okay? So, topic 3 na tayo ng winning the battles of the mind. Tama ba? Sa unang 2 linggo, nakita natin kung gaano ka ganda ang pagkakalikha sa ating mga tao ng Panginoong Diyos. Tama po ba? We have the capacity to think, to make a choice, to decide. Tama ba? Last week, pinag-usapan natin, shinare sa atin ni Pastora Je ang topic about fear. Tama ba? Ano nga title ng topic last week? From fearful to fearless. Diba? Nabanggit niya na ang fear ay isa sa mga major and valid emotions natin. Yung natural sa atin ang matakot. Tama? Pero hindi dapat takot ang nagro-rule o nagpapanguna sa ating buhay, kundi dapat ang ating pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, this day, pag-usapan naman natin ang topic na faith life or fake life. Yan. Kasi isa to sa pinaka-battle ng isip natin. Okay? Are we going to live by faith? Or pagkakatiwalaan lamang natin ang ating mga sarili. To live by faith or to trust ourselves. Kasi, di ba, inutos sa atin ng Panginoon, we live by faith and not by sight. Ibig sabihin, sa tuwing tayo ay mayroong kinakaharap na sitwasyon sa ating buhay, lagi tayo nag-iisip, nagpuproseso. Ano bang gagawin ko dito sa sitwasyon na to? Gagawin ko ba yung sinasabi ni Lord sa akin? O gagawin ko yung sa palagay ko at yung gusto kong gawin? Sa palagay kong tama at yung bagay na gusto kong gawin. Lagi yan, pinag-iisipan natin yan. Lagi tayong gumagawa ng mga desisyon sa ating buhay. Tama ba? Lagi yan, may desisyon, tapos maaalala mo or aalamin mo kung ano bang susundin mo, sarili mo ba o yung sinasabi ba ng Panginoon. Siyempre, okay, ang magiging deciding factor nun is kung ano yung talagang pinaniniwalaan mo. If you are living by your faith or living ka by your sight. Yan. Kaya sa totoo lang, marami sa atin ang nahihirapan mamuhay sa faith. Kasi ina-analyze kung ano bang mangyayari kung talaga bang mangyayari yung sinabi ng Diyos or gagawin ko ba yung inutos niya o hindi. Diba? Totoo kaya na kapag sinunod ko yung sinasabi ng Diyos, ito ang mangyayari? Diba? Halimbawa, meron kang isang hindi nakamabutihan ng loob, magkatampuhan kayo. Diba? Ano kaya ano bang dapat kong gawin? Ano bang sinasabi ng Bible na gawin ko?
Diba? Sabi ng Bible, huwag hayaan lumubog ang araw na ikaw ay galit pa. Tama? Do not let the sun go down while you are still angry. Diba? Kaya lang, medyo masama talaga yung loob mo. Diba? Ano to? Paano kayang gagawin ko dito? Nako, Sunday pa naman bukas, magkikita kami. Makakasalubong ko siya. Nako, paano kaya ito? Ano bang gagawin ko? Papatawarin ko na ba? Mag-move on na ba ako? Ile-let go ko na ba? O online na lang muna ako? Kasi baka makita ko siya. Pakoreti. Tama, mag-iisip ka eh. Kung ano ba ang susundin mo. Tama, sabi pa, do not hold any grievance against one another. Dapat wala daw tayong tampo sa isa't isa. Di ba? Yan. Parang may tinatamaan dito. Okay? So, yan. So, sagutin natin, ano ba ang ating isinasa pamuhay? Faith life or fake life? Yan. Babasahin natin ang isang story sa Acts chapter 5 verse 1 to 11. Story ito ng isang mag-asawa na nagdesisyon na ibenta ang kanilang property at ibigay sa church. Okay? Sa panahon nila, kaya lang nagkaroon sila ng compromise in the middle. Tingnan natin yung story. Now, a man named Ananias together with his wife Sapphira, okay, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. So, nangyari, may pinagbentahan sila, kaya lang yung parte, tinabi nila. Kumbaga parang, ibibigay ba natin itong lahat? With the wife's full knowledge. So, nag-agree sila. So, nangyari, yung the rest na iwan, nagtabi sila, din yung naiwan, din yung binigay nila sa apostle, yung para sa apostles, no? Na gagamitin para sa church operations sa panahon nila. Nung binibigay na nila, then Peter said to Ananias, mukhang alam na ni Pedro, sabi niya, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. When Ananias heard this, he fell down and died. And great fear seized all who heard what had happened. Then the young man came forward, wrapped his body, and carried him out and buried him. Verse 7. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, "Tell me, is this the price you and Ananias got for the land?" Tinanong si Sapphira, ito na ba ang nakuha ninyo? Sa lahat na nakuha ninyo sa inyong pinagbentahan? Unfortunately, sumagot din si Sapphira, yes, she said. That is the price. Sinungaling siya. Peter said to her, how could you agree to test the Spirit of the Lord? Bakit niyo sinusubukan ng Holy Spirit? Look, the feet of the men who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. At that moment, she fell down at his feet and died. Then the young man came in, and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church, and all were heard about these events. Siyempre, nagulat yung mga tao sa nangyari. At siyempre, natakot, nagkaroon ng matinding takot. No? Actually, maganda ba yung takot na yun o pangit? Diba? Actually, mukhang maganda yung takot kasi, diba, nakita natin doon na hindi dapat natin i-test, no? At hindi natin dapat pagsinungalingan ang Holy Spirit. Okay? So, ang hirap i-topic nito, tama? Kaya mag-pray muna tayo. Okay? Kaya natin ang grasya ng Panginoon. Let us close our eyes and let us pray. Lord, we thank you for this afternoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin, kausapin mo kami, Lord God. Help us, help me in the delivery of your message. Ikaw po ang marinig ng bawat isa. Lord, help me to Lord, clearly, Panginoon, share your word. And I pray ikaw po ang mangusap sa amin, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. We praise you. In Jesus' name, this we pray. Amen. So, bakit ba
nag-lead sa ganito yung story? Ano ba yung nangyayari? Puntahan lang natin ng background saglit. Acts 4:32-37. Acts 5 yung binasa natin kanina. So ano yung nangyayari? Bakit nagbenta itong mag-asawa, okay, ng property nila? All the believers were in one heart and mind. No one claimed that any of his possession was his own. But they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them. From time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. So during the time of Jesus and the early church, una, sobrang daming mahirap sa panahon nila. Okay? Bakit? Kasi kung makita natin yung story ni Christ, ang daming niyang ministry sa poor, tama? Ang daming poor places ang pinupuntahan niya, maraming widows, maraming lepers, may mga lepers, at may mga orphans. Actually, marami din ang orphans. Kasi nga, mahirap ang buhay kasi una, Jerusalem or Israel is under the colony ng Roman Empire. So sinasakop sila. Naglagay lang ng isang puppet governor, okay, or puppet king ang tawag, na ang pangalan ay Herod, na sinabi, o sige, ikaw maghari sa Israel, pero sa totoo lang, ano lang siya, puppet lang siya kumbaga display lang siya ng Roman Empire. And syempre, andyan si Poncio Pilato, ang governor ng Judea. Okay? So mahirap ang buhay sa panahon nila. Okay? Kasi maraming Jews ang namatay dahil sa mga labanan between Jews and Roman soldiers. Ganon din ang abuse ng Roman Empire kasi nga, 'di ba? Sakop nila ang Israel o ang Jerusalem, 'di ba? Kasi sabi nga nila, walang dayuhan nagmamahal sa sarili naming bayan, tama ba? Sino dito nanonood ng Pulang Araw? Nanonood ng Pulang Araw? 'Di ba? Totoo 'yun, syempre andun ang Roman Empire, syempre para, 'di ba? Kunin ang mga resources at under nila ang Jerusalem. So mahirap ang buhay sa panahon nila. Isa pang cause ng kahirapan ay heavy taxation. Ang bigat ng tax ng Roman Empire sa mga manggagawa, sa mga Hudyo. 'Di ba nga under sila, so kinukuhanan sila ng tax. 'Di ba? Maraming mga mapang-abusong tax collector. Yan. Kaya 'di ba, considered as worst sinners at kaaway ng bayan at mga taksil sa bayan ang mga tax collector. 'Di ba? Kasi ang bigat ng tax na pinapabayad sa kanila. Tapos, ito pang pangatlo na factor is nung time na ito, nag-preach si Peter, sana ma-explain ko na maayos, nag-preach si Peter, 3,000 ang na-save, tama? Yung 3,000 na yon, karamihan po roon, diaspora Jews. When we say diaspora Jews, galing sila sa ibang probinsya, pumunta sila roon para mag-celebrate ng Pentecost, ng piyesta ng Pentecost. Pumunta lang sila doon para ng piyesta. Kaya lang, nung nag-preach si Peter, 3,000 yung na-save. Karamihan diaspora. At dahil doon, syempre, hindi naman sila, ayaw na nila umuwi. Kasi nga, they have their newfound faith. No, gusto pa nilang sumunod sa Panginoon, gusto nilang mas makilala, gusto nilang makilala ang Panginoong Hesus sa turo ng mga apostles. So yung karamihan na yon, nagstay sila. Nagstay sila sa Jerusalem. So saan titira yon? Tama? Wala silang titirahan. Kaya ang nangyari, according din sa study, si Barnabas, no, nung nagbenta siya ng resources, yung una niyang lupa ay doon daw tumira yung mga doon nagkampo yung mga Israelites na diaspora Jews na naging mga Kristiyano doon sa kanyang lupain. Okay? So nag-start sila ng community roon. Doon sila tumira, doon sila nag-encamp. They found shelter doon sa lugar, sa lupain ni Barnabas. Yan. So ngayon ito na nangyayari dahil malaki ang need, tama? At
recently, narinig nila yung story about Jesus, bago lang to, kakapanhik lang ng Panginoon at kakababa lang ng banal na spirito, no? So, ano yung mga nangyayari? Una, no one claimed that any of his possession was his own, but they shared everything they had. So, dahil nga sa sitwasyon, syempre, nakita nila yung pangangailangan, nakita nila yung need sa ministry. So, ano nangyari? Di ba? Nagtulungan sila. Nag-agree ang buong church na magtutulungan sila. Kasi gano'n naman eh. Tama? No one claimed that since tayo ay magkakapatid sa Panginoon, di ba? Narinig siguro nila yung story ni Jesus kung paano ibinigay ng Panginoong Hesus yung kanyang buhay para namatay siya para sa kanila. Tama ba? At para iligtas sila mula sa gawa ng kaaway, narinig nila yung matinding sacrifice ni Christ. Niligtas ang buong sangkatauhan. Di ba? Tapos siguro naririnig din nila yung teaching ni Christ about the Good Samaritan na syempre, ikaw ang tumulong sa neighbor mo. Di ba? Sabi nung Samaritan doon, sabi nung Levite doon, who is my neighbor? Then tinuro ni Christ yung Good Samaritan. Tama? Tulungan mo yung neighbor mo na nangangailangan. Siguro narinig din nila yung teaching ni Jesus na if you lose your life for me, you will find true life. You will save your life. So sa kanila, hindi na mahalaga yung material na bagay para sa kanila. Ang mahalaga sa kanila, masunod nila ang Panginoon at matulungan nila ang isa't isa. So no one claimed that any of his possessions was his own. So sila, binenta nila para sa good ng marami. Sa good ng ibang tao, yung kanilang property. Ang ganda, tama ba? Ang ganda. Hindi nila inisip, hindi akin lang to, para sa amin. Hindi, sabi niya, hindi para sa ating lahat to, material possession lang ito. Mas importante sa akin, sa aming family, masunod ng pinagagawa ng Panginoon sa amin. So, gusto rin namin matulungan ng church. Mahal namin ang family of believers. Diba? Actually, taon itong pinag-uusapan natin. Hindi lang ito nangyari ng parang biglaan. Taon ito. Ilang taon din sila nagstay bago sila ikalat ng great persecution after mamatay ni Stephen. Okay? Kung di ako nagkakamali, nasa 10 years din yun. Right? So, mahaba-haba yung timeline. Pero yun yung nangyari. No one claimed that any of his possession was his own. They shared everything they had. Pangalawa, dahil doon, there were no needy persons among them. Ito yung naging resulta. From time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet. So, nagkaroon ng bentahan ng mga gamit, ng mga bahay, property, para masustain, para sa kanilang community. Tama ba? Ang ganda ng nangyayari sa early church sa panahon na ito. Okay? To the point na walang needy sa kanila. Sabihin, lahat sila pantay-pantay, walang nangangailangan sa kanila. Pag mayroong nangangailangan, sinusuportahan, binibigyan. According sa kanilang kailangan. No? Hindi sila nagbentahan para payamanin ang apostles, hindi ganoon. Dinadala ito sa paanan ng apostles para gamitin sa common ng lahat, sa good ng lahat, para ma-disburse sa lahat. Walang mga ilangan sa kanila. Actually, ito yung concept na habang binabasa ko to, ito yung concept na gusto, kung di ako nagkakamali, ni Confucius. May gusto si Confucius na na isang utopia. Tama ba ako? Si Confucius ba yan? Yung utopia? Yung may gusto ng utopia na isang lugar, isang community na lahat pantay-pantay, walang mahirap, walang nangangailangan, lahat sila. Kumbaga lahat ay mayroong equal na Utopia, the perfect world. Ano yan? Idea yan ng isang philosopher. Pero kung makita natin dito, nangyayari sa church. No? Yan. How I wish that we had that kind of faith and kindness as well, na kapag wairaker, nagtutulungan at walang needy sa atin. Amen? So pangatlo, anong sumunod na mga nangyari? And it was distributed to anyone as he had need. So lahat ng mga pangangailangan na sasagot dahil sa pagtutulungan ng simbahan. Pwede ba palakpakan natin ang early church dyan? Yan. So talagang nakita natin na yung action nila, yung kanilang faith, yung pagmamahalan po nila ay na-practice talaga nila. Amen. How I wish, no? Sana ganyan din tayo. No?
Ako na, may property kami sa Bulacan eh. Gusto ko na rin ibenta eh. Di ba? Pero mauna muna si Nanay Tersing. Kasi mas maraming property ito eh. Di ba? This sa totoo lang, when you have reached that kind of love for your community, value for the mission, value for everyone, alam mo yon, parang wala nang halaga sa'yo yung mga bagay na yan. Ang importante na lang ay magawa niyo yung pinagagawa ni Lord sa inyo. Ang hirap nun, ang taas ng standard na ito na ginawa nila. Tama po ba? Di ba? Sana hindi tayo yung church na pupunta lang, tapos uwi na, tapos, alam mo yon, walang pakialam sa isa't isa. Hello? Ang mahirap pa niyan, pupunta ka, tapos kung ano yung kailangan mo, kukunin mo, tapos wala kang plano ring magbigay. Ba? Kung mga tawag natin diyan, consumerist, di ba? Consumerist Christianity or consumer Christianity na parang kung ano makukuha ko, kukunin ko, tapos ano. Pero wala akong balak magbigay. Sa kanila baliktad. No? Napaka-genuine ng kanilang faith, napaka-pure kanilang pananampalataya. Yan. The first act of faith is giving and helping the whole church sa panahon nila. Okay? Sa sobrang dami ng may hirap at hirap ng buhay during that time, ang pinakagagawin mo, di ba, is isipin mo muna ang sarili at pamilya mo. Yun ang natural eh, tama? Diba? Pero ang ginawa nila, in-apply agad nila yung pagiging good Samaritan nila. Madali kasing sabihin na naniniwala tayo sa Panginoon, pero syempre dapat patunayan natin yon. And giving is the first thing that we can do to show it. Kaya, di ba? Si Abel, remember Abel? No? The first act of faith is when he offered his sacrifice to God. Si Abraham, his faith was acknowledged by God when he was about to sacrifice his only son, Isaac, giving pa rin. Ano pa? No? Si David, ibinigay niya lahat ng kanyang treasury, lahat ng naipon niya, wala na sa kanya, binigay niya lahat, pampatayo ng templo. Wala, talagang giving talaga lahat. No? So ngayon, balikan natin yung story ni Ananias at Sapphira. Okay lang? Balikan na natin. Yan. Paano naging fake life yung story nila at hindi naging faith life? Sagutin po natin. Una, faith life is authenticity in trusting God. Fake life is playing it safe. By faith, dalawa na pwede. By faith, no? Ang totoong pananampalataya ay pagiging totoo at pananampalataya, paniniwala. Pag-rely sa Panginoon, tama? Ang faith, all out. Because you believe that God will sustain you. Because you believe that God is faithful. Because you believe that God is in control. You believe na si Lord ang bahala sa iyo at hindi kanya pababayaan. Faith life. Yung fake life, playing it safe, ay magtabi tayo. Kasi baka maubusan naman tayo. Paano naman tayo? Diba? Ano kakainin natin? Baka naman kapag binigay natin ito, tapos tayo yung humingi, tayo yung hindi makakain. Kawawa naman tayo. Tama? They are playing it safe. Naglalagay sila ng safety net. Hindi sinabing masama ang safety net. Pero kung ginagawa mo yon, 'di ba? Saying that you have faith, pero may backup ka. Alam mo yon? Lord, sana ganito yung mangyari, pero kung hindi, Lord, ito gagawin ko. May backup ka, may backup plan ka. Di ba? Merong pinapagawa si Lord sa'yo, pero ikaw, meron kang, parang, alam mo yon, backup plan. Kasi bakit? Gusto mo safe ka. In other words, hindi pa sapat sa'yo yung pananampalataya at na sinabi ng Panginoon na hindi kanya pababayaan, kaya gumagawa ka pa ng backup. You do not fully believe. Pero, hindi rin naman obvious na you don't fully believe. Tama? May halo pa rin eh. Mukhang nandiyan pa rin, pero wala na pala talaga. Hello? Kasi bakit? Nagbigay pa rin naman sila eh. Tama? Ibig sabihin, ang fake life, mayroon paling resemblance ng faith. Mukhang meron pa rin, pero hindi siya fully trusting sa Panginoon. So, hindi siya faith. Fake siya. Are you there? With this wise knowledge, he kept back
part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. At first, it seems that they really want to give and help the church. Yun naman yung gusto nila, kaya nga nila binenta eh. So they wanted to act in faith by deciding to sell their property. And syempre, that means they need to trust God sa possibility na maubusan din sila in the long run. Diba? So dapat talagang tiwala talaga yon, tama? Kasi nga, ganito mag-asawa, sino mga may asawa na po? Syempre, pag nagdesisyon kayo, mag-asawa kayo, hindi lang ikaw mag-decide, dalawa kayo mag-uusap. For sure, habang nag-uusap sila, honey, nagkakabentahan na ng lupa. Ganun. Mukhang matindi ang pangangailangan talaga ng church. Mayroon naman tayong part na pwede naman nating ibenta. Benta na natin para makatulong tayo. Ganun sila nag-uusap. So sabi naman ni Sapphira, okay, sige, wala namang problema. Benta, okay, sige, benta nila. Kumbaga parang, andun na sila, kaya lang nung bandang dulo, nag-back down sila sa commitment nila kay Lord. Tama? Minsan ganun tayo eh. Nagsasabi tayo kay Lord, nagko-commit tayo kay Lord, pero pag nandun na, maatras na. Yan yung nangyari sa kanila. Sinimulan naman nila ng tama. However, nagkaroon sila ng problema in the middle. Discuss pa natin. Nung hawak na nila yung pera, they realized, paano nga naman? Pag tayo naman ang nagka-problem, o tayo na yung nangailangan, baka hindi naman tayo tulungan ng church. Nagda-doubt na sila. Naisip mo na ayaw mo ring maghirap, di ba? Kaya siguro tulong tayo, pero wag naman lahat. Let's make it safe. Magkano tayo? Play safe, di ba? Kasi po, living by faith, totally 100% talaga ang nire-require ni Lord sa atin. Di ba? Halimbawa, isipin nyo, si Abraham, the father of faith. Abraham, I want you to take your son, your only son, and sacrifice him at the Mount of Moriah to a place that I will show you. Siyempre, by faith tama? Paano kung ginawa ni Abraham, nagdala ng apoy, nagdala ng panggatong, nagdala ng... Pagdating niya doon, naiwan niya pala si Isaac. Kasi he wants to play it safe. Tama? Hindi siya faith. Because faith, kailangan totally, 100%. Walang maiiwan. Ang tiwala mo nasa Panginoon. Amen? Lord, may nanliligaw sa akin. For the first time, Lord. Mukhang siya na ito. Tama? Siya na yun. Kaya lang, may sabit, may red flag, merong hindi sinusunod sa gusto ni Lord na paraan ng panliligaw sa iyo, uma-under the table. Di ba? Tapos, medyo hindi talaga Lord, sabi mo sa salita mo, kailangan yung manliligaw sa akin at yung sasagutin ko, kailangan pareho kami ng faith, pareho kami ng belief. Sold out ka na tama? Ito na nangyari. Kaya lang, nung bandang dulo na, Lord, baka pwede na to. Sayang naman to. Di ba? Remember, Lord, 10 years ko itong hinintay. Ngayong meron na, syempre. So ano ngayon? You want to play it safe? Na-explain ko ng maayos? You want to act by faith, but you don't trust God 100%. You leave some for yourself, some room for fallback para may sasalo sa'yo. You are not really living by faith. You are living a fake life sa harap ng Panginoon. Are you there? So yun naging problem nila. They ought to trust God with everything, but they held back. Kasi they want to play it safe. Alam mo pala, if you want to play it safe, mahirapan ka mabuhay by faith. Kasi ang gusto natin, 100%, we want assurance. We want assurance. The problem is, minsan, kinukuha mo yung assurance sa backup plan mo. Kinukuha mo yung assurance sa pera mo. Kinukuha mo yung assurance sa mga bagay na reserba mo. Hindi mo kinukuha ang assurance mo sa sinabi ni Lord na gawin mo. At hindi mo kinukuha ang assurance sa promises niya sa iyo. Ibig sabihin, para sa iyo, hindi sapat yung pangako. At may doubt ka, natuto pa rin niya, so nagre-reserve ka.
Amen? Kaya makita natin, medyo masama ang loob ni Lord. You lied to me. Hindi ka naging tapat sa akin. Lying, tama? Hindi ka naging tapat sa akin. You lied to the Holy Spirit. Because you said, you trust in me. But the truth is, with your actions, you really don't. Are you there? Mabigat yung ginawa nila. Yan. Yan, diba? Kaya po sa totoo, if you really have faith, you have faith 100%. You trust God, full, 100% surrender. Walang iwan. Walang backup plan. Ang backup plan mo, ang plano ng Diyos. Are you there? Maraming application to. No? Pwede sa buwas, pwede sa trabaho mo, sa relationship mo, sa finances mo. May pangungusap si Lord sa atin. At ang hinahanap po ng Panginoon is 100% surrender, full reliance sa Kanya pong pangako, sa Kanya pong salita sa atin. Na-explain ko po ba ng maayos? Faith life is authenticity in trusting God. Fake life is playing it safe. Number 2, faith life is giving out of love. Fake life is giving to impress. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostle called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Now, contrast, a man named Ananias, together with Sapphira, also sold a piece of property. So, kinote ng Bible si Barnabas, at the same time, ang mag-asawa. Kinote yung pagbenta ni Barnabas, tapos yung kasunod is yung story nitong dalawa. Are you there? Mukhang gustong ipakita ni Luke yung contrast ng dalawang nagbenta ng property. Kung paanong sincere talaga and out of faith yung pagbibigay ni Barnabas, samantalang itong mag-asawa, kunyari nagbenta rin, pero hindi naman talaga binigay yung buong pinagbentahan. At nung tinanong pa, ito na ba ang lahat? Sumagot pa. Opo, nagsinungaling talaga sila. They gave, not because they trust God. They gave because nakakahiya, nagbebentahan na, tayo walang binibigay. Tama? May pangungusap si Lord sa kanila, magbebenta sila. However, they want to play it safe. They want to give, not because they love the church, or not because they love God's work, God's community. They gave because they want people to say, uy, nagbigay yung mag-asawa. Ginagawa niya yung bagay na yon, hindi out of love, kundi para i-please at para maipakitang Christian din sila. Yun ang masakit. Nakikita natin yung lying spirit doon. Pretentious eh. Hindi mismo dahilan ng pagbibigay is motivated ng love. Minsan, kailangan natin tanungin yung sarili natin, bakit mo ginagawa ang isang bagay na ginagawa mo para sa Diyos? Ginagawa mo ba yan dahil mahal mo ang Diyos? O ginagawa mo yan kasi meron kang tinatry i-impress na tao at ayaw mo masabihan ka na hindi ka committed? Ayaw mo masabihan ka na, alam mo yon, hindi ka tumutulong? Ba't mo ginagawa yung ginagawa mo? Are you doing it for God o para na lang sa tao? Amen? The problem of this couple, they wanted to portray a committed, faithful Christian, pero pakitang tao lang yun lahat. Tawag din dito, hypocrisy. Diba? Faith life is really doing everything out of love for God and His church. Fake life is living a Christian life just to impress and please people. Paano mo malalaman na fake life na ito? O fake life yung nasa pamuhay ng isang tao? Simple lang. Iba siya kapag mag-isa na lang siya. Iba siya kapag nasa private life niya. Iba din siya pag may kasama na silang ibang tao. Sa harap ng ibang tao, ang galing. Very submissive. Almost perfect. Wala kang mapupuna. Hello? But it's fake. Because at the back, in their life, in their personal life, may isang bagay
bagay na hindi totoo. At yung hindi totoong yun, hindi niya inaamin. That's fake faith. Amen? Yung dalawa nag-uusap sila lang Nag-agree sila. Alam mo, sa totoo, ang fake life pala, ang hirap. Kasi una, paplanuhin mo Hello? Paplanuhin mo para hindi ka mabuko. Hello? Pero kapag mag-isa ka na lang, ganun ka. Pero kapag maharap na ibang tao, kailangan ma-portray ko. Maganda, kailangan ma-portray ko, mapakita ko na maayos. Diyan pa po kayo? Mabigat, pero kasi kailangan. Hindi kasi hinahanap ng Diyos sa atin yung public display. Hinahanap ng Diyos sa atin buong buhay. Mag-isa ka o may kasama ka, may nakatingin sa iyo o wala, pareho ka. Bakit? Kasi nakikita ka ng Diyos. Ang tao, may isahan mo. Pero ang Panginoon, hindi mo maiisa. Dahil doon, bumagsak sila sa fake life at hindi natuwa ang Panginoon sa kanilang hypocrisy yung pinakita. Matindi ang naging judgment sa kanila. Pakitano yung katabi mo, andiyan ka pa ba? Sabi mo sa kanya, nagpe-pray lang ako. Pumipikit Okay? Amen? Yan. O, di ba nag-amen na? Kasi nga nagpe-pray. Sabi mo sa kanya, kapatid, labanan mo. Sa mga kasama po natin sa online, sana po tapos na kayong maligo. Kasi po, nagawa ko po yan. Minsan, nasa online ako, naka-join ako, kaya lang di pa ako naliligo. Praise God. Nakatapos akong maligo. Tapos na din ang service. At least present. Amen? Fake life. Purihin ang Panginoon. Pangatlo, a faith life is living in truth. Fake life is living in lie. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you have received for the land? Bakit, Ananias? Actually, nag-explain, may sinabi pa si Pablo, si Peter, ang ganda ng sinabi. Taan natin. Ba sabi na doon, didn't it belong to you before it was sold? Di ba sa'yo naman yan, Ananias? Bago ibenta, sa'yo yan. Even after it was sold, wasn't the money at your disposal? Nung nabenta mo na, sa'yo pa rin naman. Diba? What made you think of doing such a thing? Bakit mo pinag-isipang gawin yon? You have lied to God, not to men. You have not lied to men, but to God. Hindi ka naging tapat, hindi sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Bakit mo yun? Ba't mo kailangan gawin yun? Sa'yo naman yun Tama ba? Yan. Yung lie, yung pinaka, hindi kinalugdan ng Panginoon. Yung tawag nito, yung backup plan na walang tiwala. Tsaka yung pretension na maganda sa harap ng tao, pero sa harap ng Diyos, hindi na nalulugod ang Panginoon. Yun yung naging kasalanan niya. Okay? So ano po? Faith life is living in truth. Okay? Nagsinungaling pa din sila sa apostles at sa buong church at kay God. Tinanong. Di ba? May problema talaga si Sapira. Tama? May problema siya sa? Diba? Paano tayo possible na nagpo-fall tayo? Paano tayo nagpo-fall sa ganitong kasalanan? Ganito. Yung lagi nating sinasabi na mahal natin si Lord at naniniwala tayo sa mga pangako niya, pero sa totoo lang, ang dami nating excuses na kailangan gawin sa mga utos ni Lord sa atin. Diba? Can I be honest with you? Alam nyo kasi, ang dali kasing magtago sa tao. Ang dami kasi valid reasons. Problem kasi natin, hindi tayo makapagtago sa Panginoon. So, halimbawa, may sinabi ako kay Norlin, pwede ba ang tulungan mo ako dito sa project na gagawin natin, sa event natin, sa pinapagawa ni Lord? Sige po, Pastor, tutulong po ako. Kaya lang, nung event na, di ba,
May ibang priority si Norlins. Sample lang to. Okay? Pero susulpot-sulpot siya, tatry niya sumulpot. Tatry niya tulong-tulong. Pero sa totoo lang, hindi talaga siya fully committed doon sa naging agreement namin. Coach, meron kasi akong kailangan ding asikasuhin. Totoo naman, tama naman yun, at valid naman yun. Pero sa totoo lang, you are trying to hide your commitment with your partial commitment. Sumusulpot naman ako. May problema ba doon? Andito pa rin naman ako. Pag tinawag mo naman ako, andito pa rin naman ako. Pero sa totoo lang, pagtingin ng Diyos sa puso mo, kalahati lang. Hindi buo ang pag-ibig mo sa Diyos. Kaya lang, siyempre, ako naman, bilang pastor, salamat, at least kahit paano nandiyan ka. Pero sa totoo, hindi ka sa akin nagkakaroon ng problem sa commitment. Kay Lord ka nagkaka-problem ng commitment. Amen? Again, madaling magtago sa tao. Minsan nangyayari yan, sabihin naman natin, di ba, grabe ko naman po. Hindi po nangyayari po talaga yan. Minsan, yung sinasabi natin ay tinatakpan lang natin ng partial commitment natin. Pero sa totoo, hindi talaga siya buong commitment sa harap ni Lord. So kanino ka nag-fail? Kanino ka nagkakasala? Hindi sa akin, hindi kay pastor, kay Lord. Kasi commitment mo kay Lord. Amen. Purihin ng Panginoon. Diba? Ang dali nating mag-excuse, mag-reason, na parang valid talaga. Pero hindi ka naman talaga naniniwala na pag sumunod ka, mangyayari yung promises ni Lord sa'yo. Di natin sinasabi, di ba, yung totoong dahilan, that is also lying. Pang-apat, faith life is giving up to His commitment. Fake life is living in compromise. Ito yung sinasabi natin kanina. Faith life is full commitment. Fake life is striking the balance kung ano yung gusto mo at yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Para at least kahit paano, alam mo yun, andun ka pa din. Pero hindi ka na sold out. You are not fully surrendered in your commitment with God. Pero andun ka pa din kahit paano. Ano ba hinihingi ni Lord sa'yo? Is that the full return na kung ano talaga yung Parang ganito yan, lahat tayo nag-offer tayo kay Lord, tama? Nag-offer tayo ng oras, nag-offer tayo ng buhay, nag-offer tayo ng resources, lahat halos binibigay natin kay Lord. Question, is what you are giving to God really everything that you have? Ito na ba talaga yun lahat? Sapira, problem niya sumagot pa siya. Yes. Patay siya. Diba? Hindi sila ni-require ng mga apostles na magbenta ng property, lalo na kung buo ba dapat or kalahati, hindi yun ang issue. Ang issue sa kanilang mag-asawa, they doubt God, half-hearted sila. They say they are, but they are really not. At pinagtakpan pa nila yung cover up nila. Alam mo yun, may practice eh. Pag tinanong lahat na to. May usapan pang ganun. At syempre, hindi nalugod ang Panginoon. Fake life is when you start to compromise pero gusto mo mag-pretend na committed ka pa rin. Ano yan? Okay. Yan. Ba? Number 5, faith life would not treat and think he can outsmart God. Fake life lies or playing games with God. Quit playing games with our God. Amen? With our God. Amen? With our God. Quit playing games with God. Faith life would not treat, okay, or think he can outsmart God. Hindi, may isang ko yan. Hindi, okay lang yan. Kaya yan. Ano yan? That is foolishness. Do you not know that God sees you? Ito maganda kay Lord. Ready na kayo? Bibigyan ka pa ni Lord na aminin yung cover up mo. Pero kung ilalaban mo hanggang dulo, lari ka kay Lord. Fake life, lies, or play games with God.
Tell me, Peter asked her, tell me, is this the price you and Ananias got for the land? Yes, she said, that is the price. Peter said to her, how could you agree to test the Spirit of the Lord? You agree. Look, the feet of the men who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. Akala natin makakalusot tayo sa Diyos. Di natin alam. Sobrang hindi approve ang Panginoong Diyos sa fake life. Sa partial, na binibigay natin sa Kanya. Sa fasad. Ano yung fasad? Palungkot. Fasad. Yung fasad, it's a play. It's just a joke. It's just pretension. Fasad. Hindi siya totoo. Yung iba, masaya na. Fasad na nga eh. Diba? Katulad ng mga sinasabi natin, mauunawaan naman siguro ako ng Diyos. Diba? Sa totoo lang, excuse na ito. Pero para mo na rin sinabi sa Diyos, siguro naman exempted na ako sa mga utos ni Lord at sa mga requirements niya. Kapatid, kailangan po natin magtapat sa Panginoon. Kailangan po natin. Medyo medyo talagang real talk. Kung sa real talk po. Real talk ito. Kasi po, ang Panginoon po natin ay hindi natin siya, alam niyo po yun, hindi natin siya tropa na we can do things as we want before God. He is a Lord. He is a Master and God whom we should revere. Katakutan po natin ang Panginoon. Ang story po ni Ananias at Sapphira, nang marinig ng buong community, even ang mga surrounding community, nag-instill ito ng takot. Hindi po ito nag-instill na takot para lang sila ay matakot. Nag-instill po ito ng takot na maging unfaithful, untrue sa harapan po ng Panginoong Diyos. Kasi yun po ang dinidemand niya po sa atin. Amen? Ang totoong faith life, we will never play games with God, nor make excuses or reason para lang ma-exempt tayo sa mga utos niya. Siguro ang pinakamahirap sa story na to ay yung part na namatay sila because of their lying to the Holy Spirit. Parang ang lupit naman ni Lord. Pero makita din dapat natin kung bakit ganun ang ginawa ng Diyos. We need to read the verse 11. Great fear says the whole church and all who heard about this event. With this verse, we arrive to our last point, the truth of our living by faith. Ito po, faith includes fear of God that leads to obedience. Kung totoong naniniwala ka, you obey. The only proof of your faith is your obedience. Your complete obedience, not your partial obedience. Di ba? Positive fear ang create po nito. Lalo pong nagtulak ang event na ito para sa lahat ng tao na sumunod po sa utos ng Diyos at sa promises ng Diyos. Diba? The question is, diba? Ito yung maganda itanong sa atin. Are you living by faith or are you living a fake Christian life? Diba? Sa giving natin, diba? 10% pa talaga yung tithes mo. Diba? Hindi naman alam nung iba eh. At least andun pa rin yung pangalan mo, tama? Pero si Lord alam niya kung 10% yung pinigay mo eh. Tama? Wala naman yun sa nagno-note eh. Nasa inyo yun ni Lord eh. Tama? Diba? Yan ba talaga ay first fruit mo? O ano yun? Second, kumbaga parang yun yung kaya mo lang ibigay. The Lord knows. The Lord sees kung talaga nagtitiwala po tayo sa Kanya. Sana wag na tayo mag-struggle kakaisip kung susunod ba tayo kay Lord. Gagawin ba natin yung commitment or commandment ni Lord? Kasi po, ibibless tayo ni Lord. At hindi po tayo pababayaan ni Lord. Magtiwala po tayo ng buo sa ating Panginoon. If you want to start to live by faith, start by acting in faith. And you can do it by giving your life, giving your time, giving your resources, your tithes, your offering, your first fruit, your love for others. Yan po ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Tatayo po tayong lahat. Sige, yung bridge. Yan. Yan.
Okay lang po kayo? Malinaw po ba ang word ng Panginoon sa atin? Hinahanap po ni Lord sa atin is yung full commitment po natin sa Kanya. Diba? Nakita po ni Lord yung battle sa mind natin. No, Lord, paano kung hindi mangyari? Alam mo sinasabi ni Lord sa'yo, Nak, trust me. I am bigger than your problems. I have certain answers for the things you worry about. Lord, paano kung hindi magkasya? Lord, paano kung hindi mangyari? Anak, huwag mo kunin sa future yung assurance mo. Kunin mo ang assurance ng future mo sa may hawak ng future. At ako yun. At kapag sinabi ko sa'yo, may word ako sa'yo, huwag ka mag-hold back. Magtiwala ka sa akin kasi hindi kita pababayaan. Alam ko yung struggle, alam ko. Pero I pray, mapagtagumpayan mo yung battle ng pag-decide mo kung susunod ka ba sa Diyos o hindi. Kahit hindi na lang para sa tao. Kahit hindi na lang para sa image mo. Hello? Drop that self-image thing. Hindi na amaze si Lord sa pagpo-portray mo ng kung sino ka sa harap ng tao. Pag tinignan ka ng Diyos, He only looks at you at one piece. Isa ka lang. Walang separation. And God is requiring of us truthfulness, faithfulness before the Lord. Let's close our eyes. Father, we thank you for your word. We know that your word is meant to teach us. Your word is meant to break us. Your word is meant to awaken us. Your word is meant to change us and lead us and help us na lakaran yung uri ng buhay na kung saan mo kami tinawag, Panginoon. Father, I pray for each and everyone in the name of Jesus. I pray that they will have genuine faith. I pray that they will overcome unbelief. I pray that they will have the faith to fully surrender their lives 100%. Lord, madaling sabihin ito, pero mahirap gawin. That's why we pray to you, O God. Dalangin ko, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, grabe ang word mo sa amin. Ang bigat. Kailangan ba ito namin? But Lord, you are the God who teaches us the truth, Lord. You are not the God who comforts us with lies, Panginoon. You are the God who walks with us truthfully, Panginoon. At nais mo, maging ganun din kami sa iyo. Totoo sa harap mo, Panginoon. So Lord, I pray, in the name of Jesus, remove every pretense. Remove every mask na suot namin na pinoportray namin sa harap ng ibang tao. Okay kami, committed kami, on fire pa kami, okay kami, wala kami problema. But the truth is, it's all just pretension. It's all just a show. Lord, forgive us. Change us. Unmask us. Alisin mo ito, Panginoon. Dahil hinahanap mo ang buong pananampalataya sa akin, Panginoon. Come on. Suriin mo ang puso namin, Panginoon. Ora basika yandara da basika rababayara. Lord, suriin mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Search our hearts. Oh, rabasika yande rababaya rababasika. I rebuke every lying spirit in the name of Jesus. Oh, rabayande rababasika yande rababasika. You lying spirit, the spirit of hypocrisy, the spirit of double-mindedness, the spirit of foolishness,
the spirit of doubt, in the name of Jesus. We rebuke you in Jesus' name. Come on. Be honest before the Lord. Come out to meet Him as you are. The Spirit of the Lord is in this place. At may tatanong si Lord sa'yo. Gusto itanong ni Lord sa'yo. At kapag tinanong niya sa'yo ito, this is your chance to come out. This is your chance to admit. This is your chance to change. The Holy Spirit is asking you, is it true? Is it real? Ito na ba talaga ang lahat? And I pray that you will answer truthfully to the Lord today. Lord, hindi pa. Lord, pag ako lang mag-isa, hindi talaga. People see me, people know me, they respect me as a leader, as a servant. But I am really living a double standard life. I am still living in my sin. It's all a lie. It's pretension. Hindi po totoo. Admit it to God. You will not heal unless you confess. Is it true? Anak, totoo ba? Yung walk mo sa akin? Yung service mo sa akin? Totoo ba? Genuine ba? Yan na ba talaga lahat ng mayroon ka? Father, I know you are speaking with each and every one. There is conviction in this place. Kapatid, if you want to confess, confess to your leader, confess to your pastors, you can come and admit, hindi pa po, Lord. This is the true me. I want to get healed. I want to walk faithfully before the Lord. I don't want to live in lie, want to live in the truth. The truth will set you free. The truth will set you free. Turn from your sins and turn to God. And the times of refreshing will come from the Lord. The Lord will refresh you. The Lord will bless you. The Lord will uphold you and the Lord will restore you. You are not far beyond restoration. You are not beyond forgiveness. You are not out of grace. You can still make it because the grace of the Lord is in this place. It is in your life. Father, we thank you. Thank you for your Holy Spirit, the Spirit of truth, ministering to us today. Salamat, Panginoon.
papasalamatan po natin ang Panginoon. Salamat po. Worship the Lord with our clap offering. With thanksgiving, let's open our mouth and say, thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise you, Lord, and we bless your name. To you be all the glory. In Jesus' name, everybody say, amen and amen. 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 Praise the Lord. So, lahat tayo ay napuno, tama ba? Sige, pwede bang pakitap yung balikat ng katabi mo? If na isa ka rin sa mga na-bless, isa ka rin sa mga napuno, at isa ka rin sa mga nahimasmasan sa mga salita ng Lord. Tama ba? Yes. So alam ko na lahat tayo nahimasmasan and lahat tayo na-awaken doon sa masakit na word ni Lord, pero at the same time matamis siya sa puso. Tama ba? Okay. So before po tayo mag-continue, I just want to share yung natutuhan ko for today. Sabi doon, di ba, si Safira tapos yung asawa niya, I think nagkakaroon lang din sila sometimes ng buhay na parang nagpe-pretend lang sila. Nagpe-pretend sila sa commitment na meron sila, kaya binigay nila yung kaya lang nila, pero hindi nila in-all out. Sa pamamagitan pala nun, hindi mo masasabi na totoo pa yung faith mo. Sometimes, we tend to justify yung faith mo kasi ayaw mong masabihan na meron ka pang unbelief. Sometimes, you give half of your time, you give half of your commitment kasi ayaw mong masabihan nung masakit na word na wala ka pang faith kay Lord. Kasi still half pa rin yung binigay mo. Ayaw mo lang masaktan. Kaya gina-justify mo yung feeling mo by giving some. Part lang ng meron ka. Na ang hinihingi naman sa'yo ni Lord ay yung full. Yung all out na meron ka. 'Di ba? So, napakatamis lang din na marinig yung prayer kanina na you are not far pa. Hindi ka pa mahirap baguhin. Hindi ka pa malayong baguhin. Hindi ka pa mahirap na ibalik ni Lord sa original state mo, which is to be genuine, to be pure. So one thing siguro na isa siguro sa mga bagay na pwede kong i-carry after hearing yung topic natin kanina is to have a heart na teachable. Kasi hindi tayo mahihil sa pagiging pretentious natin. Hindi tayo mahihil sa paggawa-gawa mo ng sarili mong image inside of the church kung hindi ka magiging teachable. Yes, magiging masakit yun, yes. Makaka-receive ka ng mga words na hindi mo gusto. Makaka-receive ka ng mga corrections na sobrang tatama sa puso mo. But at the end of the day, you have to be grateful to the Lord. Kasi still binigay niya yung deserve mo. And that is the truth. We deserve the truth, tama ba? We deserve na mabuhay ng totoong may faith. And hindi natin deserve yung fake. Kasi sabi nga dun sa word, di ba? Ang gusto ni Lord is yung buhay to the full. And have it to the full. Tama ba? Amen. So isang amen nga po dyan. Amen. So maraming salamat po again doon sa word natin. And for today, of course, hindi tayo magkakalimutan. Kasi isa din to sa mga mahahalagang part kung saan natin ma-exercise yung all-out giving natin. Diba? Hindi tayo katulad ni Safira, hindi tayo yung nag-hold back ng kaya lang nating ibigay just to justify yung gusto pa nating itago. So, with that, ito po yung ating giving. Magkakaroon po tayo ng giving for today. And ito po yung mga details na dapat nating atandaan. Sa ating pagbibigay, pwede po nating isend ang ating tithes and offering. Ayan, sa official National Bank account details. So, pwede po nating isend yan sa Wyra Christian Assembly, BDO po to, 003-005-85233. And ang lahat po ng itatransfer natin sa BDO ay considered na first fruit. First fruit lang po yun. So, next, ang isa po sa mga account na pwede nating pagsendan ay yung Wyra Christian Assembly. BPI naman this time, 192-111-9646. And meron po tayong bagong account para sa mga nagsisend ng kanilang tithes and offerings sa GCash. Pwede po tayo mag-send ng tithes natin sa account ni Ate Christine Joy Lauro, 0956-8693654. And
Extension kay Ate Catalina Tulay, 0966-2136727. And also, meron pa, pwede din po tayo mag-send sa another BPI account ng Wyra Christian Assembly, 3181060548. So, ang lahat po ng itatransfer natin dito ay lahat po ng itatransfer natin sa BPI account, it ends sa 0543, ay dapat considered natin na mission fund. Pero, lagi nating iti-take note yon kapag nagsasend tayo ng SS sa ating finance Facebook Messenger. Yon. And also, pwede rin po tayo mag-send kay Ate Joy Marie Reyes if you want to give your mission fund, 0906-5792-622. Meron pa po ba yan? So, ito po yung mga official National Bank account details natin. First Fruit, BPO, Tithes and Offering, BPI and GCash, and Mission Fund, another BPI account ng YROC. And also, pwede rin po nating i-scan yung QR code dito. Tama ba? Okay, so lahat po tayo ay magbibigay ng buong puso, walang pag-aalinlangan at walang pagtatago. Tama ba? Okay, so before po tayo mag-proceed sa ating announcement, pwede bang ipag-pray muna natin yung giving natin dito? Tara po, let's close our eyes and extend natin yung kamay natin sa ating giving. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus, Lord. Thank you po, Panginoon ko, sa mga kamay na ibinigay mo po sa amin dito. Thank you po, Lord, sa pagbibigay sa amin ng puso na willing ibigay yung totoong nararapat sa iyo, Father. Lord, maraming salamat kasi, Lord, hindi namin deserve ang magbigay at hindi enough yung ibinibigay namin para mapapurihan ka, but still tinatanggap mo to as a pleasing aroma, mabangong samyo para sa iyo, Father. Lord, kung may mga times pa na nag-hold back kami and we are still having a hard time, ngayon pa lang, November pa lang, nagwo-worry na kami about our first fruit, Lord, we are also praying to give us that kind of heart, walang reservation, walang tinatago, fully, all out sa iyo, Panginoon ko, God, declaring na hindi na ito yung magiging problema ng bawat isa, na hindi na ito yung magiging problema ng bawat leaders ng Y-Rockers. And Lord, wala nang family ang makukulangan, Father, kasi Lord, you will 100% bless the works of their hands. In Jesus' name we pray. Amen. So this time, of course, hindi pa tayo tapos kasi magkakaroon po tayo ng announcement. And sa ating announcement, unang-unang announcement natin ay, nandito pa rin po tayo, of course, sa series natin sa series natin this November na Winning the Battles of the Mind. And also, next week po, ayan po ay this coming November 23, Joshua Generation. Ito po ay fellowship ng mga kalalakihan. Taas ang kamay ng kalalakihan. Alright. So, meron po kayong upcoming fellowship sa darating na November 23. Dito po yan sa Sparks Place, Cubao. And meron po kayong registration fee na 200. Actually, dito totally registration, parang contribution to. Ganon. So, yan. And next announcement ay magkakaroon po tayo ng Youth on the Rock event with the theme Empowered Leaders, a gathering of youth that will transform our nation. Taas naman ang kamay ng mga youth. Nasa ng mga youth natin, and also, ang dami po pala natin youth na delegate sa LR natin ngayon. Palakpakan naman natin sila. So, bunga po yun ng patuloy natin na pagbili ng Graham, pagbili ng spaghetti, kung ano man yung tinitinda nila, na susupport po natin sila. And meron po silang event dito. Meron po itong, ito po ay gaganapin sa IBIS. Ito po yung magiging moments of change nila ngayong darating na winning event. Supportahan po natin sila. All free. Wala po tayong babayaran dito. And next, meron po tayong announcement na still NCR Joy Sunday Worship Celebration. Last month, ginanap po natin to sa Novotel, but this time, pupunta po tayo sa IB Style, Manila. Dito rin po yan sa Cubao. And take note of the time. Ito po ay 3 p.m. Not 2 p.m. 3 p.m. Malinaw po? Okay, malinaw na malinaw yan. And lastly, of course, meron pa tayong National Leaders Summit.
Ito po ay may registration fee na 1,300 pesos. So ito po ay gaganapin from November 29 to December 1 from 9 a.m. to 12 noon sa Amadeo, Cavite. Gaganapin po ito sa Cavite. Invited po dito lahat ng youth leaders and lahat ng officers ng ating Youth on the Rock. And last but not the least, I think, okay, Y-Rock Central Christmas Party! Sino po ang nakakaalala ng pinagagagawa ninyo last year? Sino po dito yung sumasayaw-sayaw last year? Yung mga parents na nag-volunteer na grabe yung audience impact. Naaalala nyo ba yan? Yes, naaalala nyo ba yung costume nyo? Okay, so for today, ang theme po ng ating Christmas party ay Carnival. So kung gusto mong maging clown, pwedeng-pwede. Kung gusto mong mag-costume ng kung ano-ano, pwede. Basta ang theme natin ay Carnival. And meron din po tayong contribution dito. 50 pesos for the youth. Tama po ba? And 100 pesos for young pro and parents, adult. Malinaw po? Okay, ito po ay gaganapin sa December 15 payday. Tama ba? Yes. I hope na lahat po tayo ay magiging excited. And ano ba yung mga dapat nating expect dito? Sa tingin nyo, ano yun? Raffles and meron po tayong raffles, games, prizes, and pakidala po yung competitive spirit ninyo. Pakidala, maglalaban-laban po tayo dito. Amen? Amen. So I think wala na tayong announcement. Tama ba? Yan, palakpakan natin si Lord. Tayo po tayong lahat. Okay. Tayo po tayong lahat. And this time, magpe-pray po tayo. As we pray, mag-pray ka na dinedeclare mo sa puso't isip mo na hindi mo kakalimutan yung topic. I-declare mo sa puso't isip mo na hindi ka magiging pretentious. Hindi ka gagawa ng sarili mong self-image sa community na gusto ni Lord ay maging genuine. Tama ba? Okay. Tara, pray po tayo. Hawakan mo yung puso mo. Hawakan mo yung isip mo kung feeling mo punong-puno or occupied yan ng mga fake na bagay. Lord, hallelujah. Come on, church. Praise muna natin si Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, you're so beautiful. You're so powerful. You're so great, Father. Indeed, nakakatuwa na marinig yung mga words na itinuro mo sa amin kanina. Lord, may mga times na maybe takot pa kami, maybe ayaw pa naming aminin yung unbelief namin. But today, Lord, indeed, you expose, Panginoon ko, yung totoong status ng faith namin in you. You expose yung totoong quality ng faith na meron kami, Lord. If nakita namin na it's lacking, if nakita namin it's not pure, if nakita namin it's not enough, give us the determination to be 100% faithful to you. Give us the faith, give us the commitment na hindi half-hearted, that we will give everything to you, Jesus. That we will give all out. No reservation. Wala nang pagtatago, Father, because you deserve that, Jesus. Ayaw mo na magkaroon kami ng fake na buhay. That's why, Lord, we will keep on loving you. We will keep on following our leaders. We will keep on listening sa mga rebukes, corrections nila. We will embrace that kasi ayun po yung laman ng puso mo, Jesus. Declaring a faithful life before mag-end ng 2024. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Come on, church. Before we end the service, pasalamatan natin ang presensya ng Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Narito po kami ulit para magpuri. Come on, church. Let's sing this once again. Hallelujah, Lord. Jesus, salamat sa presensya mo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasam. Hinasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, Nananabik. Nananabik na makita. nanabik na makita. Luwalhati ng iyong mukha sa
Lord God. Victory, Lord. Breakthroughs, testimonies, Lord. After hearing this topic, Lord, lahat po kami, i-apply po lahat ng natutunan namin, Lord. And we worship you, Lord. We praise you. Salamat po. Come on, pasalamatan natin ang ulit ang Panginoon. Salamat, Lord, sa presensya mo. Salamat sa salita mo, Panginoon. Mahal na mahal ka po namin, Lord. In Jesus' mighty name, we pray.